Ayan mga paps, dito repairing po tayo dito sa kabuuan ho ng ating closet cabinet. So kung mapapansin nyo mga paps, no, ang ginagawa po natin dito ay i-fix po natin itong ating concealed hinges. So yung suggestion po natin dito sa may-ari na palitan po yung framing ng cabinet mula po sa framing, shelves at saka po sa mga hinges. So yung sabi naman sa atin ng may-ari na wag na daw palitan yung mga framing o yung pinagkakabitan po ng ating mga hinges dito. So yung kung ano po yung nakalagay po dati, yung itsura, ganun na lamang daw po. So yung ginawa na lang natin dito mga paps ay ipinix na lang po natin, no, o medyo tinibayan na lang po natin yung pagsasabitan po ng ating mga hinges, nang sa ganun yung pagbukas sarado po ng ating mga pintuan, kung ito ay maayos na, ay hindi po bumitaw doon sa kanyang pinagkakabitan. Kasi kung mapapansin nyo mga paps, no, ito pong framing ng cabinet na to ay medyo inaanay. So nagsuggest po tayo na lahat sana, no, palitan, para nang sa ganun ay wala na pong babalikan o kaya back job na mangyayari. Kasi kung ayusin natin to ng ganito lang, possible po ito na balikan po ito ng anay. So itong mga shelves na to mga paps, no, ito po ay atin ding papalitan. Mapapansin nyo, no, yung loob po ng ating cabinet dito ay nanggigitata na yung kulay. Pagkatapos po natin ito ma-repair mga paps, no, ito po ay atin namang rekta sa pintura. At dito mga paps, sinimulan na po natin ito na masilyahan ng bawat kilikili or singit-singit o siwang ng ating cabinet, para nang sa ganun ay kung ma-finish po natin ito ay wala pong makikitang gap, no, o madilim na parte sa mga gilid-gilid niya. Pati yung mga dugtungan na masilyahan na rin po natin yan. At after naman po natin na masilyahan yan mga paps, ito po ay ating ipin-primer na. Gamit po natin na pang primer dito, ito po ay solvent primer o acrylics primer ng 2 patong po ito, no. At dito mga paps, pagkatapos po natin mahaspian itong pinaka-framing niya o pinaka-sinturon ng ating closet cabinet, pati yung pinaka-top niya, no, ng ating cabinet. Pagkatapos po natin yan mahaspian, gumamit po tayo dito ng lacquer sanding sealer at saka ng lacquer thinner. Ang mixing ratio po natin dito mga paps, no, ay gumamit po tayo rito ng 3 parte ng sanding sealer at 1 parte naman po ng ating lacquer thinner sa pangsabaw para po lumabnaw at maganda po yung daloy niya papalabas po ng ating spray gun. So ayan mga paps, no, kung makikita nyo, no, medyo basa-basa pa siya. After naman po ng ilang minuto, pwede po natin siya i-top na top coat. Ito po ay lacquer clear gloss. Ayan. So 3 mano po yung ginawa po natin dito, no, na pang top coat. Ayan. Pagkatapos naman po nito natin ma-top coat mga paps, no, isusunod na po natin na pinturahan naman yung pinakaloob niya. Ito na mga paps, no. Bali ito na po yung pinakakulay niya. Ayan, gumamit po tayo rito ng pagkatapos po natin ito solvent type na primer. Ito po ay ginamitan naman po natin ng water based na semi-gloss white. Ayan. Paps, no, ikakabit na po natin nang sa ganun ay matapos na po itong ating pinaka project dito po sa ating closet cabinet. Ito po ay babalik na po natin lahat ho ng pinto at saka po yung drawer. So kailangan mga paps, no, kung ikaw po ay magtatanggal, lalo na kung pintor ka, dapat alam mo yung mga adjustment ng ating concealed hinges, nang sa ganun ay kapag binalik mo na siya, tapos kapag isinara mo siya ay pare-parehas po yung awang o yung mga gap niya, no, sa pagitan po ng 2 pinto. Kasi minsan kapag tinatanggal hindi na alam ibalik, kaya minsan yung mga pinto naman sumasayad at saka hindi pantay po yung height kasi hindi po alam yung adjustment. So dapat mga paps, alam nyo po, no, lalo na sa mga pintor dyan, dapat alam nyo kung paano ibalik ng tama, kung paano nyo siya tinanggal, ganun nyo rin po siya ibabalik, pero dapat alam nyo rin po yung mga adjustment na mangyayari.